Paano natin mare-recover ang lumang GCash account? Kung halimbawa, nawala o nasira ang ating SIM card o kaya ay ang cellphone. Mayroon tayong dalawang paraan at yan ang ituturo ko sa inyo ngayon step by step. Tara, isahan na natin. Bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. So we're so happy na nagustuhan nyo ang ating video. Shoutout po sa inyong lahat at kung andyan po ang inyong channel o pangalan nyo ay labis na kami natutuwa at nagustuhan nyo ang aming mga video. So next time na magko-comment po kayo, mention na lang po ang new subscriber here. Tandaan nyo po new subscriber here para mabigyan po namin kayo ng appreciation at shoutout na rin para sa mga susunod namin video. Okay? Maraming salamat po ulit. Wala sa po ng video. Tuloy na tayo. So, unang paraan, gagamit tayo ng ibang cellphone. Okay, so bubuksan natin ng GCash account and then pupunta tayo sa help and then pwede tayong kumausap kay Gigi o kaya ay diretso sa help. Ang gagamilan natin ay makapag-raise tayo ng ticket na tayo ay may problema. Then, sabihin nyo lang kung na-exactong na-experience nyo. Okay? So, pangalawang paraan naman, ay meron tayong 4 na steps na susundin. Una, kailangan natin ng bagong SIM card na hindi nyo pa nagagamit sa GCash. And then, ikalawa, mag-uninstall tayo. And then, pangatlo, magre-reinstall tayo. And then, pang-apat, magpo-proceed tayo sa recovery. Okay, ituturo sa inyo yan step by step. Okay, sundan lang natin ang tutorial nito sa video, itong nasa kanan. At this time, in-insert ko na yung bagong SIM card para mas mabilis na tayo sa ating tutorial. Okay, so una-una natin gagawin, mag-uninstall tayo ng GCash. And then, press and hold lang natin ang GCash na logo. At lalabas na ang uninstall. Click nyo lang yung uninstall. Okay. So, click nyo lang yung okay. So, nakapag-uninstall na tayo and boom, wala na po yung GCash. Okay? So, nakapag-uninstall na tayo and the next na po gagawin natin ay pupunta na tayo sa Google Play Store. Yan, click lang natin yung Play Store at mag-reinstall po tayo ulit ng GCash. So, ito po ulit natin ng GCash and then click po natin yung install. Okay? Yan. Click na po yung install. Okay, at magre-reinstall na po yan automatic. Okay, pagkatapos po ng installation, makikita nyo naman ay click natin yung open. So, bubuksan na natin ang ating GCash. And then at this point, kailangan nyo na pong i-enter ang inyong bagong number. Okay? So, enter nyo lang dyan. And then, pagka-enter nyo ng inyong number, lalabas yung send code. Okay? Papadala po kayo ni GCash ng OTP para sa confirmation. Okay? So, enter nyo lang po yung OTP yan sa mga boxes. Okay, at this point, makikita nyo na new account o kaya recover account. So, ano bang purpose natin? Ay mag-recover ng account. So, yung luma po natin na SIM card o luma natin na GCash account, yun po yung ating i-recover. Okay? So, i-click po natin ngayon ay enter recover account. Okay, so click lang po natin yung recover account. And then, okay, una ay basic account. Kung kayo ay basic account, yung 1, 2, 3. At kung kayo ay fully verified, yan pong nasa ilalim. Okay? So, reminders lang po yan mula sa GCash. And then, meron po siyang last reminder. Okay, na isang beses lang pwedeng i-recover ang GCash account. Okay, so one time lang po yan. And then, pagkatapos po niya, makikita niya sa ilalim yung I accept. Okay, so i-accept lang po natin. And then, hihinga niya lang po kayo ng mga information kung ano yung kailangan ni GCash para ma-recover po yung ating old GCash account. Okay? So, kailangan niya po ng old number, kailangan niya po ng dating MPIN, saka mga basic information. So, sagutan niyo lang po lahat yan and then click send. Okay? So, from there, makaka-receive po kayo ng message mula sa GCash kung ano na ang status ng inyong ticket. Okay? Si GCash po ang mag-update sa inyo.
Ganun lang po siya kasimple. Okay? So, next is question and answer. So, marami pa rin po nagtatanong hanggang ngayon. Actually, nakakagulat po talaga na marami pa lang nakaka-experience ng problema sa GCash. Okay? Huwag lang po kayong mahiyang magtanong. Okay? So, anyway, uh, buksan natin itong isang ating video ng GCash. Actually, kung makikita nyo, meron na siyang 286 na comments. Kaya, ibig sabihin, ganun pa po karami ang nagkakaroon ng problema sa GCash. Okay. So, tignan natin to. Paano yan, boss? Pasag LCD ng isang cellphone ko. At doon, nakaregister ang aking GCash. Okay. So, meron din po tayong isang video kung paano tayo gagamit ng dalawang cellphone sa isang GCash account. So, po pwedeng dalawang cellphone, yung SIM card nyo ay nandun sa isang cellphone at yung GCash app ay nasa kabilang cellphone. Okay? So, ang magiging problema lang po niyan is kapag ka nanghingi ng OTP doon sa inyong app, ay doon yung titignan sa kabilang cellphone. Pero okay po yun, gagana po yun. Nasubukan ko na po and 100% gumagana. Okay? So, ipagpalitin nyo lang or kung hindi na talaga magagamit yung inyong cellphone, might as well palitan nyo na ng bago at ilipat nyo na rin yung inyong SIM card. And then, simple, reinstall lang po at i-follow nyo lang yung instruction natin. So, galing naman kay Gabriel Muico. Okay? Ay po, tanong lang po kapag na-unregister ko po ang GCash ko sa lumang cellphone ko at inilipat ko sa bagong cellphone, hindi po ba mawawala yung laman ng GCash, pati yung mga G-Save? Okay, magandang tanong po yan. Actually, yung po ang purpose ng unregister. Kaya po tayo nag-unregister para lahat po ng details at lahat ng mga nakasave doon sa una nating account, ay hindi po yan wala, including yung pong balance nyo sa GCash. Kung magkano po yung iniwan yung balance, babalik po yon as is, pareho-pareho. Okay? Saka yung po mga other functions o purpose, yung kung paano G-Save, kung meron kayong loan, lahat po yon babalik. Wala pong problema doon. Okay? So, next. Sir, paano ko po i-unregister sa bagong phone ko ang security dahil yung old phone ko ay nasira na po. Okay. So, kapareho din nung kanina, so nasira din yung cellphone niya at gagamit tayo ng bagong cellphone. Okay, so ilagay nyo lang yung SIM card doon sa bago nyong cellphone and then mag-start po kayo na mag-install sa Google Play, mag-install kayo ng GCash. And then, as normal, i-enter nyo lang po yun yung number. Okay? Kung sakali naka-experience kayo ng problema, then kailangan po na gumawa po ng ticket sa GCash para makuha po yung lahat ng information. Okay? So, papasok tayo sa GCash, magpunta tayo sa help, and then yung kakausapin natin si Gigi, and then saka tayo magre-raise na ticket. Okay? So, isa po yan sa mga paraan. At pwede nyo rin po itry yung ginawa natin kanina. Kung hindi po gumana, then yung po sigurado gagana yung unang sinabi ko. Okay? Huwag niyo po kakalimutan, comment lang po kayo kung meron po kayong mga katanungan. At wag nyo rin kakalimutan na new subscriber here para mabigyan ko naman kayo ng shoutout. Of course, like nyo na rin, subscribe, and follow nyo na rin ang ating page. Okay? Maraming po salamat ulit mula sa Promag TV. Thank you for watching and God bless.